Our devotion for today, Learning to Forgive. Scripture reading, Mark chapter 11, verse 23 through 26, and our key verse, Hebrews 13, verse 5. Let your conversation be without covetousness, and be content with such things as ye have, for he hath said, I will never leave thee, nor forsake thee. Si Satan ho ay masaya siya na ikaw ay nakikita nasasaktan. Hindi lang isang beses, kundi maraming pagkakataon na nais niyang buhayin yung mga sakit na iyong naranasan. At ito'y manatili sa iyo ng mga ilang araw, ilang linggo, ilang buwan, and even ilang years. Minsan nararamdaman mo na malapit ka na sa lugar ng recovery, ngunit ang dyablo ay patuloy kang inaatake sa parehas na issue. Ang isa sa paraan ng dyablo upang ikaw ay patuloy niyang guluhin sa iyong buhay at sa iyong emosyon ay ikumbinsi ka na mayroong someone na siyang may pagkakautang sa iyo. Perhaps iniisip mo na mayroong nakasakit talaga sa iyo at ito ay nagdulot sa iyo sa buhay na hindi mo alam kung ano ang iyong gagawin. Maaaring iniisip mo na ang tanging paraan upang ikaw ay magkakaroon ng tunay na kapayapaan ay masaktan mo rin yung tao na kasakit sa iyo. Ang isa po sa dapat nating maintindihan pag nabubuhay na tayo sa buhay na walang kontrol dahil may someone na siyang nakasakit sa atin, maaaring ito ay maging dahilan upang tayo ay mabuhay sa patuloy na paninisi sa ibang tao. Pero lagi natin tatandaan na ang Diyos ang nangako sa atin na hindi niya tayo iiwan, hindi kanya pababayaan. So lagi mong iisipin na ang Diyos sa kanyang trono, sa kanyang hustisya, siya po ay laging perpekto, siya ho ay laging patas. Maaring hindi mo kayang kontrolin ang nakaraan, pero pwede mong kontrolin ang kasalukuyan mong pagtugon at attitude. Kaya pag pinayagan mo na siyang maipon sa iyong buhay, ang sakit, ang sama ng loob, ito ay magbibigay sa iyong buhay ng disharmony or pagkasira ng relationship mo sa ibang tao. Maging buhay na siyang kapaitan, puno ng sama ng loob. And the worst, ito ay pwedeng makasira ng iyong patotoo at ng iyong fellowship sa Diyos. Kaya napakahalaga matutunan mong magpatawad at payagan mo na ang Diyos na ang bahala sa anumang bagay sa iyong buhay. Let's pray. Lord God, patawad po sapagkat iniipon ko yung mga unforgiveness and bitterness sa aking buhay. Tulungan niyo po ako, O Diyos, magpatawad sapagkat Lord, walang kahit sinong tao ang siyang may pagkakautang sa akin. So Lord, I pray na ako'y maging malaya, matuto akong magpatawad at ibigin ang mga tao na kasakit sa akin. Bigyan niyo po ako, O Diyos, ng kalakasan upang ito ay magawa at ipagkatiwala na sa iyo ang anuman pong bagay sa aking buhay. Ito ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.